sandamakmak na sardinas ang napadpad sa dalampasigan ng isang beach resort sa Sarangani. Dalawa ang iniisip na anggulo ng mga residente. Maaring ito ay swerte o di kaya ay babala sa kanila ng kalikasan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Kanya-kanyang salok ang mga turistang ito sa isang beach resort sa Maasim, Sarangani. Ang kanilang pinagpipiestahan ang sangkaterbang isdang tamban o sardinas. Ang tent nga na ito, hindi tao kundi mga isda na ang makikita sa loob. Ayon sa isang Facebook uploader, nangyari ang pagdagsa ng mga isda nitong linggo ng madaling araw. Bigla na lang daw itong nagsilitawan na tila may tinatakasan palayo sa dagat at nagtipon-tipon sa dalampasigan. Pero mga kapatid, ang ganito pong eksena, di naman bago at lalong hindi himala. May mga posible kasing dahilan kung bakit ito nangyayari. Sa katunayan, nangyari na rin ito nito lang nakaraang taon sa probinsya ng Masbate. Kanya-kanyang hakot din ang mga residente. Hindi na kasi naging pahirapan ang paghuli ng isda dahil mga isda na mismo ang dumayo sa baybayin ng Mandawan, Masbate. Kabilang sa mga dahilan ng ganitong eksena ang pagbabago ng temperatura ng dagat. Kapag mas umiinit o lumalamig ang tubig kaysa normal temperature nito, mabilis ma-stress ang mga isda. Kaya lumilipat at naghahanap sila ng lugar na mas angkop ang temperatura. Maaring senyales din daw ito ng bababang oxygen levels kung saan sila nanggaling, pollution o water contamination o di kaya'y posibleng may pagbabago sa water flow o agos ng tubig sa dagat. Hulog ng langit at marahil biyayang maituturing sa atin ang nangyaring pagdagsa ng mga isda. Pero kung napapadalas yan, indikasyon lamang po na hindi nakakasabay sa nagbabagong panahon ang mga isda sa dagat. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. At kaugnay po niyan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa si Nazer Briguera. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, Angela, magandang tanghali at magandang tanghali sa lahat ng baybay sa inyong programa. Opo, magandang tanghali. It's good to have you on the show. Natignan niya po ba ninyo ang nangyari dito sa beach resort na ito sa Maasim, Sarangani, kung saan nga po itong pinag-uusapan napadpad sa dalampasigan ng napakarami, no, sandamakmak na isda. Bakit po kaya nangyayari ito, sir? Yes, natunghayan na natin yung balita na yan sa social media. In fact, and nagpadala na rin po tayo ng mga ground personnel natin doon sa area. May scientific explanation po yan. There are possible causes kung bakit dumagsa yung tamban sa dalampasigan. Unang-una po, posible nagkaroon ng upwelling. Yung malamig na tubig po galing sa ilalim, kung maibabaw po ito at na-trigger po yung mga nutrients, kung kaya dumamig po yung planktons doon sa fishing ground na yon. At kapag marami po yung planktons, talagang hahabulin yan ng mga small pelagics, yung mga isda, dahil pagkain po nila yan. At posible na napadpad yung mga planktons na to doon sa mas mababaw na bahagi ng karagatan, kung kaya dumagsa po doon yung mga dito sa Sarangani, yung mga tamban, yung mga sardinas. And another possible reason is posible rin po na may humahabol na predators doon sa mga small pelagic, kung kaya naitaboy sila papunta doon sa mas mababaw na bahagi ng karagatan. So ito po yung mga kapaliwanagan scientifically kung bakit po tayo nagkakaroon ng ganitong phenomenon. And in fact, hindi naman po ito first time na nangyari dito sa ating mga karagatan sila. Opo, sir, may sinasabi din po sila na baka daw po overfishing din yung nangyari nito. Is that possible? Kasi ang sabi po nila, yung natural predator nila nakukuha beforehand na ng mga nangingisda doon, kaya wala nang kumakain dito sa mga maliliit na isda na ito. Is that true? Wala tayong direct study na pwedeng magsabi sa ganyan. Pero the mere fact na maraming mga small pelagic, indikasyon din ito ng abundance nung stock, nung resource doon sa area. At kapag marami pong maliliit na isda, very probable na marami rin yung malalaking isda kasi may pagkain sila. Kung saan po kasi nandun yung mga maliliit na isda, following the food chain, nandun din yung mga malalaki. Kasi posible na doon sa area na yon, marami rin pong pwedeng mahuling malalaking isda. Opo, doon po sa mga nabanggit nyo ng mga possible causes po ng pagdagsa nga po nitong napakaraming mga isda na ito dyan sa isang beach resort, safe naman po bang kainin yung mga isdang ito? Sa
mga ganito pong insidente na nangyari na rin in the past, safe pong kainin provided na sariwa pong nakolekta yung mga isda. At kung meron naman pong kaso ng pagsobra sa supply, no, pwede po nila itong ipreserba sa pamamagitan ng pagpapatuyo, drying, at pag-apply po ng asin, yung salting, para po hindi masayang yung mga nakolekta nilang isda doon sa dalampasigan. Yun naman pala, pwedeng may magawa ng paraan. Pero ano po kaya yung maaring maging epekto nito sakali pong mapadalas itong mangyari yung mga ganito pong nakita po nga natin sa internet? Well, pagka napadalas, that is good news. Kasi ibig sabihin, marami tayong makukolektang supply, no? So, ang kailangan lamang doon, of course, ang pamahalaan naman ay naghanda, kailangan may kaakibat na suporta pagdating po sa post-harvest para kung magkaroon man po ng surplus doon sa locality, ay handa po tayo para magbigay ng intervention katulad po ng pagsisiguro na may yelo doon sa lugar, may tamang kaalaman at kasanayan yung mga tao tungkol sa pagpipreserba ng mga nakukolekta nilang isda na napadpad doon sa dalampasigan sa ganitong mga pagkakataon, Angela. Alright, sir. Baka po meron po kayong paalala sa ating publiko para po madagdagan po yung aming kaalaman, no, para mapangalagaan po ang ating karagatan. Yes, tayo po ay siyempre ang palagi natin panawagan, makiisa sa mga programa ng pamahalaan para po manatiling sustainable ang pag-aani natin sa ating mga karagatan. So yun lang po ang hinihingi namin sa ating mga mamamayan, yung kooperasyon para sa pag-iingat ng ating mga yamang tubig at pangisdaan. Angela. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, BFAR Chief Information Officer Nazer Briguera.